Hello po, and welcome to our channel. So today, i-share po namin sa inyo kung paano kami nagkaroon ng bahay dito sa Germany. So at first, akala talaga namin sobrang imposibleng magkaroon ng bahay dito sa Germany. So last year, lumipat kami ng workplace. Yung workplace namin, kami lang yung Pilipino. Yung pinupush nila kami, sabi talaga, bakit hindi kayo kumuha ng bahay? Dalawa naman kayong nagtatrabaho kasi since dalawa kaming mag-asawa ngayon na nasa isang kumpanya. Siyempre, sinong hindi gustong magkaroon ng bahay? Naging interesado kami. And then, sabi nung workmates namin, specifically yung isang workmate namin, siya talaga yung nag-guide. Tapusin mo muna yung probate site mo. And then, since 5 years na ako last year, sabi niya, hintayin mo na rin yung Niederlassungserlaubnis mo. Tapos, mag-inquire ka sa bangko. Sabi niya gano'n. So, January yun. Around October, nakuha ko yung Niederlassungserlaubnis ko. After nun, tanong na rin kami dun sa bangko. First step is pumunta dun sa bank. Mas maganda kung yun na yung bangko niya talaga nung nagsimula kayo dito para meron ng history kung paano yung income ninyo and yung expenses ninyo. So, pumunta lang kami around October. Pumunta kami sa bank. Ano ba yung ma-afford namin? Ano yung parang estimate ng bahay na ma-afford? Nanong niya yung income namin, yung expenses namin, ilan ang kids ninyo, ano yung mga loans ninyo, yung mga insurances ninyo, mga ganyan. So, para ma-compute niya, yung kaya naming monthly na bayaran. Kapag kukuha kayo ng bahay, may mga Nebenkosten na tinatawag. So, may mga binabayarang iba. Tulad ng Grunderwerbsteuer, yung Notarkosten, tsaka Maklergebühr. Mas maganda kung meron kayong around 10% ng target ninyong price ng bahay. For example, ang sinabi ng bank, afford ninyo ang 200,000 up to 300,000 euro na bahay. So, mas maganda kung meron na kayong nakatabi na around 20,000 to 30,000 euro para sa mga Nebenkosten. Mas maganda rin kung wala kayong mga loans masyado. So, titignan din nila kung sino ang mag-a-apply. Kung dalawa ba kayong mag-asawa, ilan yung income ninyong mag-asawa, or isa lang ba yung mag-a-apply. Sasabihin niya na sa inyo, pwede na kayong magtingin sa internet or sa website nila, or meron din mga immobilian na agencies na nagpo-post. So, pwede kayong magtingin-tingin doon. Second step ay pumunta sa mga viewings. I love you. So, everyday, nagtitingin talaga kami sa internet, sa Immobilien Scout, sa Immowelt, sa Kleinanzeigen. Lagi kaming nagtitingin ng mga bahay na for sale. Ang target talaga namin is sa area din namin kung saan kami umuupa dati. Dahil ayaw namin masyadong lumayo yung mga kids namin sa school, ayaw na namin silang ilipat. Tsaka mas kilala na namin yung environment. Dun sa mismong city, sobrang mahal. So, ang gusto namin para sa mga bata is bahay kung saan meron ding garden, makakalaro sila sa labas. So, pumunta kami sa 6 na viewings. Yeah, it's so cute. Parang nawawalan na kami ng pag-asa dati kasi yung isa naming nakita, okay na sana siya. Kaso ang problema, yung bahay, napatayo siya noong 1960. Ayaw ng bank namin yung bahay na yun dahil yung mga bahay daw na naipatayo ng 1960 is may possibility na may asbestos sa walls, ganun. Parang high risk siyang bilhin. Hindi kami pinayagan ng bangko na i-financing yung bahay na yun. Okay, so nagtingin-tingin pa ulit kami. Sobrang daming kailangang i-renovate. Ayun, so parang nawawalan na kami ng pag-asa hanggang nung December, nakita namin tong bahay na to. Pumunta ulit kami sa viewing, ganyan. Nung time na yun, buntis na ako. Sa third na baby namin. Saktong-sakto yung bahay kasi sakto yung kwarto para sa mga bata. Wala nang kailangang i-renovate. Talagang lilipatan na lang siya. Pero in fairness, modern Though, naman na dito, no? black yung wallpaper, ganyan. Pinalitan na lang talaga namin lahat. And lahat yun, DIY lang talaga. Kapag meron na kayong nakitang bahay, tawagan niyo ulit yung bank. Tapos sasabihin niyo dun sa bank, pwede ba to? Pag binigyan na kayo ng go signal ng bank, magsasend kayo sa kanila ng Selbstauskunft. Yan. So, itong Selbstauskunft, so, nandito yung mga, yan.
So, ganyan. So, merong yung personal status, tas ano yung mga hinuhulugan ninyo, Ausgaben. Ayan. So, may Ausgaben. So, andyan yung mga credit, yung mga insurances na binabayaran ninyo, mga ganyan. So, kapag may go signal na, ganyan, and then naayos na ng agency yung sa Kaufertrack, so mag-meet na kayo dun sa notaryo, tapos magpipirmahan na kayo doon. So, sa case namin, since sinabi namin talagang nagra-rush kami, sobrang swerte namin dun sa agent. So, December, di ba, na-view namin yun, mga first week ng December, then nag-Christmas, around Christmas, ina-update pa rin kami ng agent. Tapos, January 6, nag-meet na kami dun sa notaryo. Tapos, nagpirmahan na kami ng Kaufertrack. So, eto pa. Dun sa notaryo na yun, tanungin ka talaga nila, so, naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba lahat ng nakalagay dun sa kontrata? Dahil kung hindi nyo naiintindihan, kailangan ninyo ng translator. 3 days before kami nag-meet dun sa notaryo, sinend sa amin ng agent yung draft. So, inintindi na rin talaga namin, translate namin sa English, inintindi namin mabuti yung contract. So, after nun, maghihintay ng konti since i-delete yung loan ng dating may-ari, and then ipapasok naman kayo dun sa Grundbuch. Sa time na to, makaka-receive na kayo ng billing para dun sa notaryo, and kailangan nyo na rin magbayad dun sa agent. Sa amin is March 8 na ibigay na sa amin yung susi dito sa bahay. Ayan. So, talagang masasabi na talaga sa inyo na talaga yung bahay. Hawak-hawak mo na yung susi, ganun, alam mo yun. Sobrang sayang feeling. After nun, maghihintay pa ulit. Tapos darating yung bill ulit para sa Grunderwerbsteuer. Tapos yung letter na nakapasok na rin kayo dun sa Grundbuch na talagang may-ari na kayo ng bahay. Investment talaga yung magkaroon ng sariling bahay, pero masasabi rin na lalaki din talaga yung monthly expenses kasi kailangan mong isipin yung mga dating mga na-event cost nyo lang din dun sa Wohnung. So for example, water. Monthly na rin yan. Water, bayad para sa basura. So, kayo na rin yung weekly na naglalabas ng basura. Wala nang housemeister na gagawa niyan para sa inyo. Alam niyo na dapat yung schedule. For example, Mondays, yung plastic. Dadagdagan din yung insurance na kailangan ninyo. Wohngebäude Versicherung. Kailangan yun. So parang, kumbaga, hindi ka pwedeng magkaroon ng bahay na wala kang Wohngebäude Versicherung. Tapos, optional na rin kung kukuha ka rin ng Hausrat Versicherung. So, ang dami talagang insurance na madadagdag sa expenses. Tapos, yung heater nyo din, kailangan din isipin yun. For example, kami yung nakuha namin is oil. Kailangan namin isipin yung pagpuno ng oil tank, maintenance, ganyan. At saka kung meron din talaga masira sa bahay, kailangan nyo rin siyang ipaayos. Sobrang worth it naman kasi masasabi mo talagang sayo na siya. And investment talaga siya. Ayan yung step by step na ginawa namin kung paano kami nagkaroon ng bahay. And, yan. I hope na sana meron kayo natutunan. Sana na-inspire kayo. Since pala talaga namin dati is napaka-imposible. Since dalawa kaming Pinoy, ganyan. Pero, posible naman palang magkaroon ng bahay dito sa Germany. Yun. Okay. So, bye!